Magiging tarakli. Iniimbestigahan ngayon ng Office of the Ombudsman at ng DPWH ang ugnayan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya at ng construction company ng ama ni Senator Bongo. Ang paniwala ng Ombudsman, isa si Senador Go sa mga pinoprotektahan umano ng mga Diskaya. Marin itong pinabulaanan ni Go. Saksi si Salime Refrat. Bukod sa mailap, pili lang daw ang impormasyong ibinibigay ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Kaya hindi na raw nagulat si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tumanggi na sila makapagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Meron daw kasing pinoprotektahan ang mga Diskaya. He's protecting people, like Bongo. Kasi nga, yung joint venture nila, 8 projects worth 800 million. Doon sila simula lumaki. But they will not talk about it. Ang tinutukoy ni Remulla ay ang mga joint venture sa pagitan ng St. Gerard Construction ng mga Diskaya at ng CLTG Builders na pinangangasiwaan ng ama ni Senador Bongo. Nangyari ang mga joint venture mula 2017, panahong Special Assistant Pasigo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama raw ito sa mga tinanong sa mga Diskaya sa State Witness Evaluation at Case Build-up ng DOJ. Sinasabi nila they had to go through a mediator, tapos lisensya lang daw na ginamit nila. Ang ginamit ng kabila. Hindi raw siya nakialam, binigyan daw siya ng 3%, parang ganun. Eh, hindi ako naniniwala hindi siya ganun eh. Hustler yan. Kausap na raw ng Office of the Ombudsman ng DPWH kaugnay nito. We are looking at connections between the Diskayas and CLTG Corporation. Ang daming kontrata ng mga Diskaya. Libo. Meron na kaming mga gagawin sa mga susunod na araw to look at those, specifically at those contracts of the Diskayas during the previous administration. Buwelta naman ni Go, iniuugnay raw ang pangalan niya sa mga Diskaya para malihis ang takbo ng investigasyon. Hindi ko po kilala ang mga Diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga Diskaya. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Ano to? I-cover up? Ano to? Para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Tinutumbok natin sino yung mga buhaya talaga. Malapit na eh. Lumalabas naman eh. Yun ang hanapin ninyo, panagutin nyo. Ayon kay Go, siya mismo ang nag-ungkat tungkol sa joint venture ng mga Diskaya at ng CLTG Builders sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre. Wala rin daw alam si Go sa mga pinasok na kontrata ng kumpanya ng ama na 2019 pa ay tumigil na umano sa pangongontrata at tinapos na lang ang obligasyon hanggang 2022. Since 2001, mayor pa si Mayor Duterte, di po ako nag-influenza. Never po ako nag-influence. Never ko po ginagamit ang aking posisyon. Kaya sinabi ko kanina, nakialam ba ako para bigyan ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako dito? Hindi rin po. Because I observe delikadesa. Kung sakaling ipatawag daw siya ng ICI, handa naman daw si Go. Willing to cooperate. Willing po akong sabihin sa kanila yung totoo. Ayon po sa aking nalalaman. Malinis po ang aking konsensya. Kung kakailanganin, iimbitahan daw ng ICI si Go. Hinala naman ni Vice President Sara Duterte, tatangkain daw na iugnay sa kanya at sa kanyang ama ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Sa tingin ko, susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yon. Yung part na ako, si PRD, nasa gitna, at si Senator Bongo nasa kabilang side. Nanindigan ang pangalawang Pangulo na wala siyang kinalaman sa issue. Wala namang flood control
projects sa OVP or sa Department of Education. At makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunuan, wala talaga akong at all project dyan sa DPWH. Nauna nang giniit ng bise kahapon na huwag puro Duterte sa pag-iimbestiga ng korupsyon. Pinabulaan na naman ito ng Ombudsman. Siyempre, yun ang lagi kanilang propaganda. Kasi ayaw nilang maabot sila ng investigation. Maaabot sila, kahit anong gawin nila, maaabot sila eh. Kasi ang AMLA is there eh. The Anti-Money Laundering Council keeps records. And it keeps records of everybody. Everybody. Ang Palace Press Officer naman na si Undersecretary Claire Castro, sinabing hindi selective ang administrasyon. Hindi rin daw sila gagawa ng ebidensya para lang mapakulong ang kanilang kritiko. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Rafran, ang inyong saksi. Naniniwala po si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na posibleng pinoprotektahan din ng mga diskaya sina Senador Mark Villar at ang kanyang inang si dating Senadora Cynthia Villar. Dagdag ni Remulla, sinisilip din ang mga proyektong napunta sa kapatid ni dating Senador Bong Revilla. Saksi, si Joseph Moro. Tingin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, bukod kay Senador Bongo, meron pang ibang pinoprotektahan ng mga diskaya. Meron ba? Meron pa. Sino pa po? Mark Villar. Cynthia Villar. It's just a possibility lang. Naging DPWH Secretary si Senador Mark Villar noong 2016 hanggang 2021, panahon ng Administrasyon Duterte. Kasi na secretary si Mark, doon sila lumaki, doon sila nakakuha ng napakaraming project. That's where they really raked it in nung secretary si Mark. Hindi pwede hindi alam ni Mark yan. Sir, si Ma'am Cynthia Villar, bakit po nakikita niyong may connection rin sila with the Discayas? Hindi lang, kasi wala ako pa kung direct evidence dyan. Pero yung stay kasi ni Mark and knowing that these Kayas became very big during that time, they sought favor with these people. Gusto nila in sila. Hindi naman sila magiging in kundi sila gagawa ng extra effort. Sinisilip na rin daw ng Ombudsman ang mga proyektong napunta sa kapatid ng dating senador na si Bong Revilla. Kapatid niya kasi yung contractor nila eh. Kapatid niya, si Princess Revilla. Rebecca B. Ocampo. Rebecca Bautista Ocampo. That's Princess Revilla. Siya ang contractor ng lahat ng projects niya. You're talking about Bong, Lani, and the children. Kasama lahat na. Mabigat yan, mabigat. Sinisikap pa namin makuha ang panig ng mga Villar at ng mga Revilla. Bukod sa mga nabanggit na personalidad, may ilang politiko pa raw na hindi pa lumabas ang pangalan na posibleng tumanggap din ng mga kickback. May nakuha kaming AMLA document ng isang transaksyon na nag-remit yung top contractor ng pera sa dalawang congressman. Yung isa 75 million, thereabouts. Yung isa 25 million. Sitting congressman ngayon. Active congressman. At hindi pa na papangalanan? Hindi ba? Hindi ba? Tingin ni Remulla, meron ding pinoprotektahan si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na hindi pa raw ikinakanta ang lahat ng kanyang nalalaman. He's protecting some other interests upstairs na meron pa siyang pinoprotekta. Kasi USEC na siya na yung operator ng panahon ni Duterte. Kaya alam niya lahat yan. Sa Independent Commission for Infrastructure, pinag-usapan ng mga ahensya ng gobyerno kung paano mababawi ang pera ng taong bayan na nakulimbat sa maanumalyang mga flood control project. We are all enraged, hurt, and betrayed by what was done to deliberately manipulate our finances and only to feed the greed of not a few government officials. All those persons responsible for this may be prosecuted and jailed. But to completely heal our nation, justice is not enough. We need restitution.
Sa ngayon, na-freeze na ng AMLC ang sobra sa 5 billion pesos na bank accounts at ari-arian at ang 5 bilyong pisong halaga ng mga eroplano at helicopter ni dating Representative Saldi Co. Ayon sa ICI, mas mabilis yung mga forfeiture proceedings o pagbawi sa mga ari-arian katulad na lamang dito sa mga luxury vehicles. Maaari na itong gawin kahit wala pang sintensya yung mga kasong kriminal na posibleng isampa laban sa mga sangkot sa anomalya. Pagka forfeiture kasi, ibig sabihin these properties or this money is not actually theirs but was taken from, was in a way not theirs and probably proceeds of a crime. This is different from the criminal aspect. This is administrative and civil remedies, which in a way will be shorter. Dagdag ng ICI, ipapasubasta ng Bureau of Customs ang 13 luxury vehicle na kinumpiska sa mga diskaya. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, sa Nobyembre nila pwedeng i-auction ang mga sasakyan at maaaring makakolekta ang gobyerno ng 200 hanggang 220 million pesos. May mga kulang daw sa kanilang mga papeles, which now gives them gives them the right for them to auction this off. Ayon sa DPWH, iniimbestigahan na nila ang mga kontrata ng mga diskaya mula pa noong 2016. Nagtitiwala tayo na talagang bibilisan ni Ombudsman Boying ito at sinabi nga niya, konti na lang. No? At mafafile na yung kaso niya at alam naman natin lahat, non-bailable. Wala pang bagong pahayag ang mga diskaya. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Nangangamba para sa kanilang kaligtasan ang isang pamilya sa Quezon City matapos silaban ng hindi pa tukoy na salarin ang kanilang SUV. Palaisipan pa rin ang motibo sa krimen. Saksi, si Oscar Oida. Tanging CCTV ang saksi pasado 1:30 na madaling araw kahapon nang may humintong motor sa tabi ng isang nakaparadang SUV sa barangay Maharlika, Quezon City. Bumaba ang rider na may nilagay na tela at isinaboy na likido sa hood ng SUV. Saka ito sinindihan. Agad na nagliyab ang hood ng sasakyan. Kasunod nito, nagmamadaling sumibat ang salarin. Naglalagablab na ang sasakyan nang magising ang pamilyang nagmamay-ari ng SUV. Nagpapanik na po yung mga tao sa bahay. Nakita ko na lang po sa bintana kasi yung kwarto ko po nakaharap po sa kotse. Nakita ko na lang po ang laki na po ng sunog. Nakaresponde naman daw agad ang mga bumbero pero natupok ng gusto ang unahang bahagi ng sasakyan. Ayon sa pamilya, clueless daw sila sa kung sino ang maaring gumawa nito sa kanila. Wala naman po kaming kaaway. Wala po kaming maisip na kung sino pwedeng gumawa kasi tahimik naman po kami. And wala naman po kaming nakakaaway sa daan na pwedeng posible. Wala naman po. Kaya di raw nila maiwasang mangamba. Sobrang natatakot po at natrauma na po kami ng pamilya ko. Baka po kasing pwede po kaming balikan, baka ulitin po, baka mamaya yung bahay naman po yung sunugin. So sobrang natatakot po kami ng pamilya ko. We don't feel safe po ngayon. Pagtitiyak naman ng pamunuan ng QCPD. We are conducting in-depth investigation. Nagsasagawa na rin yung ating mga tracker team sa pag-review ng mga CCTV footage sa lugar, backtracking and forward tracking para po matukoy ang suspect at the same time yung kanyang sinakyang motorsiklo. Handa rin daw nilang bigyan ng security ang mga biktima kung kinakailangan. Tayo naman po ay nakahandang magbigay ng assistance dito sa ating kababayan na kumbaga yung fear ay nandoon. So meron din po tayong desk na mag-assist sa kanila at kung kinakailangan na patuloy natin itong palagyan ng yung ating patrolling area na para po maging safe din yung ating mga kababayan in order for them to feel safe. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Alert! Hirap pa rin bumawi ang mga resort sa mga lugar na apektado ng magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental.
At sa Cebu, ilang sinkhole naman ang natagpuan sa ilalim ng dagat. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Tilang malaking kuweba sa gitna ng mga bundok ang malaking butas na ito sa barangay Maslog sa Tabogon, Cebu. Pero ayon sa lokal na pamahalaan, sinkhole yan na nabuo kasunod ng magnitude 6.9 na lindol noong September 30. Sa parehong barangay, 4 na sinkhole ang namataan sa ilalim ng dagat malapit sa dalampasigan. Pinayuhan ang mga residente na huwag lapitan ang mga sinkhole. 76 ang naitalang patay sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu batay sa tala ng NDRRMC. Ilang bansa na ang nangako ng tulong sa mga nasalanta ng magkakasunod na lindol sa bansa. Ngayong araw, dumagdag ang Canada na nangakong magpapaubot ng 650,000 Canadian dollars o katumbas ng mahigit 26 million pesos. Sa Mati City, Davao Oriental na isa sa niyanig ng magnitude 7.4 na lindol noong Biyernes, umaaray ang mga umaasa sa turismo sa Dahican Beach dahil matumal ang negosyo. Pero kahapon ma'am, may turista dito, isa lang pero hindi kagaya nung ano ba? Walang pangyayari good ma'am. Walang lindol? Walang lindol ma'am, madami yun. Sa ngayon parang wala talaga, walang income ma'am ba? So karon nag-adjust me, kamay ra jud ang gas. Habang dumarami pa rin ang mga aftershocks ng mga lindol sa Cebu at Davao Oriental. Magnitude 4.7 na lindol ang tumama naman sa Zambales. Naramdaman din ito sa ilang bahagi ng Tarlac at Bataan. Hinikayat ng DILG ang mga lokal na opisyal na palakasin ang paghahanda sa lindol at tsunami. As far as the cities are concerned, I think the National Building Code is holding up. What we need is to strengthen the building codes of the municipalities in order for them to check the integrity of the structures there. If we do have the big one, most of the casualties will come from the ISFs because none of their buildings were constructed with the municipal permits. Isa ang barangay Barangka sa Marikina sa dinaraanan ng West Valley Fault. Palatandaan ang marker na ito sa A. Bonifacio Street. Itinuro din ng mga barangay officials sa amin ang karugtong ng fault na malapit naman sa kanilang simbahan. Ang fault na pinaka-aro dito nakalagay, yung West Valley Fault. Bali, ang kubra niya, paganyan, ang turo niya. Na bago tong kalsada, natabunan yung asfalto, hindi pa naiaangat ng city yung pinaka-aro niya. Isinama din nila kami sa earthquake drill ng Barangka National High School. Nandun yung linya talaga ng fault line sa area na. Nag-aalala na po sila na baka anytime meron pong mag-strike sa atin at yun na nga po yung tinatawag natin na the big one. Kaya yung mga magulang po, tumutulong naman din po sila sa paghahanda at pagpe-prepare kung sakali man mangyari yun. Kasama po yung mga ating mga teacher. Sa labas ng eskwelahan, nakilala namin ang isang inang nababahala para sa kanyang anak. Kung maaari na magmo-module na lang dahil sa pangangamba namin na darating na sinasabi na the big one, na lindol. Nakahanda na ang gamit ng barangay para sa rescue. Gayon din ang mga go bag. Tinukoy na ring staging area ang Loyola Memorial Park sakaling mangyari ang pinangangambahan. Ang staging area po ng Barangay Barangka, na-locate na po namin yung ating Loyola Cemetery. Lahat po ng residente ng Barangay Barangka, yun po yung gagamitin natin na parang magkakaroon tayo ng command post doon sa area at sana magtulong-tulong tayo sa pagiging handa. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Patay isang bata matapos masunog ang kanilang bahay sa Pangasinan. At sugatan naman ang isang guro matapos barilin ng kanyang mister sa loob ng silid-aralan sa Leyte. Saksi, si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Nagtulong-tulong sa pagbuhat sa sugatang guro ang ilang estudyante sa isang pampublikong paaralan sa Tanawan, Leyte. Pinagbabaril ang guro ng kanyang asawa sa loob mismo ng classroom. Ayon sa Tanawan Municipal Police, biglang dumating sa paaralan ang suspect at binaril ang kanyang misis gamit ang kalibre 38 na revolver. Medyo nagkagulo po at after ng incident po, sinuspindi muna po yung klase ng school authorities.
Agad dinala sa ospital ang biktimang tinamaan ng bala sa kanyang balikat at hita. Wala namang ibang nasaktan. Ang sospek itinapon ng baril sa bubong ng kabilang school building pero na-recover din ito ng mga pulis. Arestado ang sospek na nagtangkap pang saktan ang sarili gamit ang baliso pero napigilan ng mga otoridad. Sa inisyal na investigasyon, mahigit 1 taon na umanong hiwalay ang mag-asawa. Ang kanilang mga anak nasa poder ng guro. Selos ang isa sa tinitignang motibo sa krimen. Ginagawang follow-up investigation ang tunay po na motibo. Kasi po yung lumalabas po ngayon, talagang hindi magandang pagsasama nila. Ang dami nilang pinag-aawayan mag-asawa. Hanggang sa sa ganitong pangyayari. Nagpapagaling sa ospital ang biktima. Inihahanda naman ang reklamong frustrated parricide laban sa sospek na sinisikap pang makuhanan ng pahayag. Sa Dagupan City sa Pangasinan, nasawi ang 1 taong gulang na bata matapos masunog ang kanilang bahay. Ayon sa kanyang lola, nasa palikuran siya nang pumutok ang ceiling fan sa kwarto ng kanyang anak. Kumala naman na po agad yung apoy, biglaan. Yung anak ko nasa loob, nagsisigaw na siya, natakot na. Tapos yung apo ko nakaralabas lang din galing naligo, tumakbo pa lang pumasok. Bagaman nasusunog na ang bahay, agad bumalik sa loob ang buntis na anak ni Liza para hanapin ang anak nito. Tinulungan ni Liza na makalabas ng kwarto ang kanyang buntis na anak na yakap ang kanyang apo. Yung ceiling fan kasi nila na yun is malapit siya sa mga damit, mga tela. So nagkaroon ng ignition, tapos tinamaan yung mga tela doon. Dinala sa ospital ang mag-ina. 3rd-degree burn ang tinamo ng buntis sa iba't ibang bahagi ng katawan. 80% naman ng balat ng bata ang nasunog. Kaninang madaling araw, pumanaw ang bata. Mahal na mahal ko po yung mga apo ko, ma. Sobrang mahal ko po sila. Muli namang nagpaalala ang BFP na iwasan ang paggamit ng extension wires para makaiwas sa sunog. Para sa GMA Integrated News, ako si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Ang inyong saksi. Matapos pong inspeksyon sa Super Health Center sa Marikina, ang Super Health Center naman sa Antipolo ang ininspeksyon ng Health Department. Inalam ng DOH kung bakit ngayon lang ginagamit ang mga health center, gayong July 2024 pa ito natapos itayo. Saksi, si Maki Pulido. Operational ang dinatnang Super Health Center ni Health Secretary Ted Herbosa sa Antipolo, Rizal kahit inilista ito ng Department of Health na isa sa 200 at 77 Super Health Centers na hindi umano kompleto at hindi mapakinabangan. Ayon sa kagawaran, minadali itong buksan ng malamang darating si Herbosa. Parang nalaman yata nilang bibisita ako. Unfair ang alegasyon ayon sa Antipolo City Hall dahil 1 linggo na umano silang naglilipat ng gamit para sa pagbubukas ngayong araw. Inusisa pa rin niya ng Health Department lalo't July 2024 pa tapos ang construction ng Super Health Center. Bakit ngayon lang natin nagamit ito? Meron po tayong ipinoprogram pa ng mga other na gamit. Then, syempre po, yung manpower. Sabi ng City Hall, oo nga't sagot ng Department of Health ang budget sa equipment at pagpapatayo ng gusali. Pero City Hall naman ang taya sa sweldo at paghanap ng medical staff na hindi ganun kabilis gawin. Hanggang ngayon nga, naghahanap pa sila ng radiologist at radiologic technologist para partial operation muna ang center. Hindi naman po tatakbo ang isang health facility kung wala po itong manpower at iba pong mga gamit. So yun po yung kinailangan pa hong gawin ng aming pong lokal na pamahalaan at hindi naman po ganun kadali. So kailangan nga po natin itong iprograma pa. Kumpara sa ininspeksyong Super Health Center ng Marikina kahapon na pundasyon lang ang nakatayo, kumpleto at may gamit ang nasa Antipolo. Sabi ni Herbosa, patunay itong sapat na ang hindi hihigit sa 20 million pesos na budget, hindi tulad ng hiningi ng Marikina City Hall na 180 million pesos na pantapos sa kanilang center. It's not my fault. They promised to fund it. Now they submit me a letter na sila na raw magpo-fund. Mga taga-barangay pa rin ang seserbisyohan ng mga Super Health Center. Pero kung ordinaryong health center, konsultasyon lang sa doktor ang pwede. Sa Super Health Center, depende sa laki, pwede na ang dialysis, pagpapaanak at may laboratory equipment. Ang target ng DOH, 80% ng mga kaso matugunan na sa Super Health Center sa halip na sa ospital. Today, ang karaniwang sakit, high blood, diabetes, kidney disease, kailangan ng laboratory test. So kaya dinagdag natin yan. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.
Kaugnay naman sa Super Health Center sa Marikina na pinuna ng DOH dahil natenga ang konstruksyon, nanindigan ng Marikina City LGU na hindi sapat ang 21.5 million pesos na pondo mula sa DOH para maitayo ang 4 na palapag na gusali. Hindi raw kasi ito ordinaryong pasilidad dahil para rin ito sa mga taong may special needs at magsisilbi rin bilang special facility. At sa Marikina City LGU, dahil naantala ang pagbibigay ng pondo, taong 2023 lang na simula ng proyekto na dapat ay 2022 pa natapos. Nanindigan ng Marikina City LGU na hindi ghost project ang Concepcion 2 Super Health Center. Nakumpleto raw ang Phase 1 nito alinsunod sa pondong inilabas ng DOH. Blooming na nga sa career, blooming din ang love life ni Rita Daniela. At sa inaabangang anniversary special ng Bubble Gang, 2 bigating komedyante ang magsasama. Narito ang showbiz saksi ni Athena Imperial. Dalawang bigatin sa komedya, Michael V. at Vice Ganda. Manifestation works daw talaga dahil si Meme, isa sa mga bigating guests sa 2-part 30th anniversary special ng Bubble Gang na Batang Bubble Ako. Super happy. Talagang minamanifest ko to noon pa eh. Dream kong makapag-Bubble Gang. So at last, nandito na ako. Excited ako kagabi pa lang. Siyempre kasama ko si Bitoy. No? Naririnig ko yun kahit sa live nyo noon sa It's Showtime. Pag komedyante ka, magkukumpleto ng pagiging komedyante mo pag nakapag-Bubble Gang ka. Galing-galing mo magsalita. Uy! Kung may first time, mayroon ding mga magbabalik. Ang OG ka-bubble na si Ogie Alcacid reprising his iconic role as Boy Pickup. Di rin syempre mawawala si Neneng B played by Sam Pinto. Boom! Ito ko ulit sa GMA. Yes! Unang-unang happy anniversary sa Bubble Gang. Nakakatuwa, so blessed that I'm here today na makisaya at maki-enjoy sa mga co-actors natin dito sa Bubble Gang. Mapapanood ang 2-part 30th anniversary show sa October 19 at 26. From comedy to drama, iikot sa issue ng mental health ang episode ng Magpakailanman na Huling Paalam. Pagbibidahan ito ni Rita Daniela. This is very actually sensitive but also brave enough para po tahakin to ng magpakailanman. Madadali rin po ang inyong mga puso dito. Ang episode directed by Zig Dulay na dati nang nakatrabaho ni Rita sa Widow's War. Excited ako na marami akong matututunan, hindi lamang dun sa paggawa ulit pa ng ng mga serye or mga ganitong klase ng drama. Kasama rin sa cast sina Royce Cabrera at Glidel Mercado. Sa tunay na buhay, very much blooming ang love life ni Rita. Ilang beses na siyang spotted kasama ang basketball player na si Maclod Guadagna. I think we are exclusively dating. I think we are, yeah. We're really enjoying each other's company talaga. I don't want to rush things. Sabi ni Rita, ngayon lang din daw siya nag-flex ng kanyang significant other. Happy rin ang friends niya sa estado ng kanyang puso. Nakakabonding din daw ni Maclod ang anak ni Rita na si Uno. Uno likes him very much. That alone tells a lot already. Para sa GMA Integrated News, ako si Athena Imperial, ang inyong saksi. Paparating ang isang tram sa Turkey nang maglakad papuntang Riles ang babaeng yan na naka-earphones. Muntik na siyang mahagip ng tram pero nahila siya agad ng gwardya. At dali-dali rin nakapagpreno ang tram driver. Mataas pa rin ang chance na maging bagyo ng low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang sentro nito sa layo 1,210 kilometers silangan ng southeastern Luzon. At kung maging ganap na bagyo, ay tatawagin itong bagyong Ramil. Sa ngayon, easterlies, northeasterly wind flow at local thunderstorms ang naka-aapekto sa bansa. Sa datos ng Metro Weather, makararanas ng kalat-kalat na ulan bukas sa ilang bahagi ng Southern Luzon at ilang lugar sa Cagayan, Isabela at Aurora. May chance rin ng pag-ulan sa hapon sa iba pang bahagi ng Northern at Central Luzon pati na sa Calabarzon. At magtutuloy-tuloy din ang ulan sa malaking bahagi ng Mimaropa at Bicol Region. Posible ring ulanin ang ilang bahagi ng Metro Manila. Sa Visayas, asahan din ang pag-ulan sa Panay Island at sa ilang bahagi ng Central at Eastern Visayas.
May panaka-nakaring pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Pinatingkad ng mga kulay gintong bulaklak ang isang pasyalan sa Gensan. At sa Cagayan naman, matatagpuan malapit sa Talon ang batong kawangis ng mga estatwa sa Easter Island sa Chile. Ating saksihan. Mahirap ma-fall, pero ikaw na mismo ang mafo-fall sa Pinsal Falls sa Santa Maria, Ilocos Sur. Crystal clear ang tubig at berde ang mga bundok sa paligid. Bonus pa ang rock formation sa ibabaw ng talon. Kung hanap ay vitamin C, as in dagat, Corimao, Ilocos Norte is the key. Masusunyapan ang ganda ng West Philippine Sea habang nagtatampisaw sa paligid ng Pangal Rock Formation. Tuloy-tuloy lang tayo hanggang sa Lasam, Cagayan. Tatawirin natin itong malalim na Dinungdungan River. Di biro ang 2 oras na lakad, pero sulit naman pag narating ang kakaibang tanawin. Ang bato kasi sa tabi ng Talok Falls, bisulang may korting mukha at kawangis pa ng mga inukit na statwang bato sa Easter Island sa Chile. More nature hopping ba ang gusto? Sa Santa Catalina, Negros Oriental, you don't have to go far. Sakay ng mga bangga sa Barangay Caranoche. Dadalhin ang mga bisita sa hanging bridge at boardwalk kung saan madaraanan ang malawak na mangrove plantation. Sa San Eco Adventure Park, may dambuhalang atraksyong mala spider web at ang paliwa ride na gawa sa tinuyong mga dahon ng nyug. Maaari ring pasyalan ang Monkey Sanctuary kung saan may 2,000 unggoy. Gayun din ang Talustos Waterfalls. At kung time is gold, swak gamitin ang iyong oras sa pamamasyal sa General Santos City. Doon, may maladagat ng kulay dilaw at kahel sa taniman ng marigold. Karang nindot siya sa mata, sir. Nindot mangod kay dire mag-pictorial, mag-picture-picture kay ma-amaze jud ka sa mga bulak ba. Ayon sa farm cultivator, nitong Hunyo sila nagtanim ng mahigit 100 halaman. Sa kanilang pagtataya, maaaring umabot sa 6 na buwan ang buhay ng mga bulaklak. Para sa mga bibisita, mahalagang sumunod sa kanilang mga panuntunan. Bawal magpitas, bawal siya i-touch, kay sensitive man siya. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.